Direk Antoinette Hadaone and Direk JP Habak, welcome back to Paano Yes! Thank you for being here again. Maraming salamat. Of course. A new studio. Bilang kayong ambassadors ng I Am Ready. I Am Creative Space. Yes! Maraming salamat. Eto na nga, ang walang kwenta mga problema mula sa aming community of supers, idinulog nila para sagutin natin ngayong araw. Kasi kung meron tayong mga problema na gano'n na parang walang kwenta naman yung problema ko. Pero minsan kailangan talaga natin ng mga sagutin. True rin. Correct. But before we start, gusto ko muna ng ang walang kwentang icebreaker. Sasagot tayong tatlo ng iba't ibang mga walang kwentang bagay. Are you game? Game. Andito na rin lang. Depende. Okay, una. Walang kwentang habit o ugali mo na finally natigil mo na. Meron ba? Hello. Meron ako. Mm. Hindi na ako nag-midnight snack. So good! Kasi dati talaga, yung parang feeling ko deserve ko ang lahat. Or parang healing my inner child. Yung midnight pa rin yung pinaka unhealthy, no? Kasi nga hindi mo na na-digest. Nararamdaman mo na sa katawan mo sa susunod na araw. Ang hilig ko pa rin ng midnight snack ay pancit canton. Luluto ka pa? Why not? Yun Pero pa naman 2 days hindi kasi yung na-digest, digestion yun, di ba? oo. Talaga? Yes. Now you know. Knowledge is power. Bakit alam niyo pareho? Ewan Medyo ko, matagal. knowledge. Basta matagal. Okay. Oo. Matagal. At least, ang importante na digest. Ikaw direct, meron na bang... Ako, medyo iba yung sa akin. Parang last year ko lang yata na push na bumili ng mga bagay para sa sarili. Kasi mas ako, I think it's influenced by JP. Parang dati, hindi ako ma-shopping. Hindi ako mabili talaga ng mga bagay. Mas experiences Mas ka experience travel, ako eh. yes. Tapos nakikita ko si JP, parang laging pag merong sale na di ko naman siya tinatanong, kunyari, Universe. Sasabihin niya, Ang ganda ng spelling, ang ganda ng pronunciation. Natutunan Direct. namin yan kay Encho. kay Encho, kasi Oo. lagi kami Universe. Oo, universe daw. Universe. Yun. So, kahit na naman hindi yun, pero at least ngayon, hindi na ako nagigilty kapag may bibilin akong medyo mas mahal than usual para sa sarili. Tama, tama. Ako walang kwenta lang din. Nail biting. Recently ko lang. Yes, ang tanda ko na, di ba? Mga few years ago lang. Pero magmula school, nung early. Tapos yung mga balat-balat dito sa gilid, yun yung kinakagat ko. Oo, buti na lang. Paano mo natigil? Hindi ko alam. Parang ayoko na siya gawin. Oh. Except, I guess, siguro, di ba sinasabi nila pag bata ka, yung insecurity, yun yung parang naggagano ng nail biting. Siyempre, pag mas matanda na, Yes! Ayan yan! Ayan siya, oh. Nakabangs eh. Oo, nakakaloka. Okay, walang kwentang lumang paniniwala o gawain na hanggang ngayon parte na ng sistema mo. May mga, alam mo yun, yung mga lumang gawain, paniniwala na we grew up around and then now we still do it. Ako meron ako. Hindi naman siya walang kwenta kasi katoliko tayo, pero yung pag may sinaing, tapos bubuksan mo na, bago mo siya isandok, lalagyan mo ng cross. Yes, binabless daw yung rice. I grew up with that. So hanggang ngayon, yung parang automatic na sa akin, igaganon ko yung kanin, tapos saka kasasandok. Ay! Oh. Ang alam ko lang yung sa yung kapag may pantal. Ako nilalagay ng gano'n. O kaya ka pa maglalagay ng Vicks sa sa chat. Pero yung kanin, May ganun. Yes! Dala-dala ko siya ngayon. Kahit yung parang hindi mo hindi naman ginawa siya ng kailangan. nanay ko yun. Ayun nga eh. Baka pag kasi, lalamig yung kanin. Sa best na tinatawag. Tama naman. Kayo ba, naman. meron ba kayong na pick up nung kabataan nyo na hanggang ngayon? Oh my May God. lumang paniniwala na pinaniniwalaan or ginagawa nyo pa rin? Dati. May sagot agad. Meron ako. Ano ba yun? Okay, go. Napakakumpare. Wala pa ako naiisip. Dati sabi ni mama,
bawal daw maggupit ng kuko kapag 6 p.m. onwards na, paggabi na. Oo. Kasi may mamamatay daw. Ano ba yun? Napaka-morbid naman mo. So, as For in, the longest time, hindi ka nagugupit. Hindi ako nagugupit ako kapag gabi na. Tapos, na-realize ko, parang nung medyo may utak na akong sarili. Parang, paano yung mga nail salon? Oo nga naman. 6 years sa kato na. So, parang hindi ata totoo yun. Ayun. Wala akong maisip. Pass muna. Okay, Wala akong pass. maisip. Magbigay ka nga sa akin. Paniniwala. Kanya lang. I-edit out na lang. Yan sa'yo. Ano? Ano paniniwala? Alam ko na. Ano? Feeling ko, sabi ng nanay mo, kailangan maglinis lagi ng bahay. Tapos yun, hindi mo na pininiwalaan. Yung pinaniniwalaan pa nga rin daw hanggang ngayon Ayun. dapat. Hindi na, di ba? Parang na ano na. Alin? Pinaniniwalaan hanggang Pinaniniwalaan ngayon. pa rin. Na? Yes, oo. Mabait lang si Bianca kaya hindi kanya ina. Mali yung akin. Wala akong maisip. Pass muna. Okay lang. Pinaka walang kwentang nagawa nung heartbroken ka. Nung kabataan na, madami tayong mga walang kwentang ginawa nung Walang kwentang heartbroken ginawa nung tayo. heartbroken. Marami yan. Hindi mo lang. Di ko lang kinalimutan ko na lang. Ako meron ako direct. May isa akong heartbreak na every time from work, pauwi na ako, magmamaneho ako, sa stop ako dun sa labas ng lugar na alam ko nandun siya, tapos nagka-cry ako sa car. Tapos sinabagad ko lalabas siya. So after a while, uuwi na ako. Ilang beses ko yun. Lumabas siya, hindi? Hindi, parang nakita ko lang yung car na nakapark sa labas. Parang, Ay, ayun, parang may shit. longing. I know, sobrang walang kwenta. Pero Ang gandang yun, ginawa eksena. ko. Oo, Parang kay pang-pelikula yun Popoy. eh. Kay Popoy, Oo. nung binisita niya si As in, ilang Basha. beses ko yun ginawa until na-shake off ko sa system ko tapos naka-get over ako. But look at you now. Yeah. Yes! That's the takeaway. Oo, walang kwenta. ikaw muna. Ikaw naman. Wala akong maisip. I think, kinalimutan ko na lahat na siya. Hindi ko walang kwentang nagawa. Walang kwentang nagawa ng heartbroken. Mm-mm. Sa gimikan man to, with friends, alone. Meron Ay. ako. so, di ba nga yung I'm drunk, I love you? So, ginawa ko siya para sa isang tao. Ganyan. So, nung nangyayari yung mga moments na yon ng college, so, heartbroken ako, ganyan, iyak-iyak ako. Tapos, nakikinig ako ng Stuck in the Moment Nag-YouTube. ng YouTube. Ay! Love it. Tapos yun, parang, well, Mm. napakawala kwenta. Sa akin, I think, di siya walang kwenta eh. Parang feeling ko naman, May kwenta may siya. kwenta naman. Oo. Mag-video okay. Favorite ko talagang, kahit hindi ako heartbroken, nag-video okay ako. So, mas may emotion lang. Naka-curate, talaga, playlist. Anong kanta ang paborito mo kantahin nung panahon na yon? Ang first piyesa ko talaga, Only Hindi, Reminds Me of You. Kahit na heartbroken, yung Kahit parang- hindi. Kapag heartbroken, Someone Like You by Adele. Ang Ay, tapang. wow! Amazing. Pero ang sarap siguro nun. Yes, kantahin tsaka kasi kapag kahit ano. di mo yun maabot, hindi sila pwedeng heartbroken. May kasama ka nun or ikaw lang? Ay, hindi, may kasama lagi. At may audience impact. Thank you. Ako pa, nung mga panahon dati nung heartbroken ako, ang sarap na sarap akong kantahin na full blast yung volume sa kotse tapos kumakanta ka, Beer ng Itchy Worm. Beer. Ang saya. Oo, Pag ganun. totoo. Ikaw din. Pang ano nga talaga Kinakanta yun, mo pang ba heartbroken yun? yun. Yes, super. Pang heartbroken yung beer. Yung Someone Like You din naman. Oo. Yes. Pero Meron iba yung pa. iba yung Someone Like You parang hirap. Mahirap yun. Kaya kailangan talaga may karga. Tapang Okay, last. Walang kwentang prinoblema nung mas bata ka na hindi naman pala problema. Oh my God. You realize now, hindi naman pala siya problema. Siguro nung nang heartbroken ako, tapos lagi kong iniisip kung may magmamahal pa ba sa akin. Para sa tadhana. Yes! Linyahan ko yun, tsaka linyahan ng mga friends ko yun. Ganun lang, may pangit ba ako? Mm-mm. Kamahal-mahal ba ako? Mahal-mahal ba ako? May magmamahal pa ba sa akin? Mm-mm. Tapos yun, pwedeng ulit-ulitin na lang. Kaya ako ginawa yung tadhana para i-fast forward ko na rin.
Minsan nakaka-ano na rin eh. Nakakapagod. Kapagod na rin eh. So, ayun. Ginawa ko na lang sa pelikula. Ako meron ako. Feeling ko ang sobrang big deal sa akin nung mas bata ko kung anong course yung isusulat mo dun sa application form sa college. Parang you put so much weight on it, di ba, when we're doing it. Pero ma-realize mo after, pwede namang mag-shift, pwede namang kahit anong Totoo. course, pero hindi connected yung trabaho mo. True. Parang grabe yung stress natin. So, oh my gosh, parang kala mo final answer na talaga Oo, yung course totoo, na totoo. ilalagay mo. Yung sa akin, naalala ko. Kasi competitive ako nung estudyante. Nung estudyante lang, hindi na ngayon. Hindi na. Pagod na ako. Pagod na. Ang agang nag-give up sa competition. Kaya nyo na yan, shopping na lang. Ay, nako. Luto ng adobo. Oo, sobrang competitive. Parang may time na ng college sa German class. Parang, kinontest ko pa yung final grade ko kasi parang feeling ko hindi ganun dapat yung grade ko. So, Bakit? 125 ka dapat uno? Oo. Ay, totoo. Magaling ko na yun. Parang, Ishli Bidiken. Danke. Yun lang yung kaya. Dami ka shop. Pero sobrang competitive ko noon. Nilaban mo, binigay sa'yo. Binigay naman niya. Ah. Hiya lang niya. At least, Danke. mo. Danke. Grabe. Oh, dami natin ganun na yung binibig deal natin no Oo. kabataan Yes. natin Totoo. na na-realize natin yan. Ano ba yan? Na-stress pa ako? Hindi naman Totoo. pala. Pero madami pa ring problems kung anumang age group na feeling natin walang kwenta. Pero kailangan din ng sagot. Kaya nagtanong ako ng questions from our community of supers. Alam niyo ba ang pinaka-common na tinanong nilang walang kwentang problem ay paano pumayat? Paano yumaman? At paano magka-jowa? Yun ang most common questions. Anong masasabi niyo na yun ang most common questions? Care to comment? I think yun din naman yung tatanong. Kaya, I parang, think tama. May tama kayo. parang hingi rin ako ng sagot. Oy, pero yun ang isa sa mga unang binati ko. Alam ko dapat hindi tayo fixated sa physical looks, pero you both look great at parang kayong super pumayat. Stop! Grabe, wala pa kami binibigay ng Gcash at Jaka. What's the secret? Ano na, ito Parang na yung nasagot check niyo eh. una dito sa most Paano common. pumayat? I think paano pumayat, kailangan meron kang isang sigurong friend na parang si JP na pag nakikita mo naiirita ka kasi nakatuck-in. Motivation. Nakakakiil. Sa akin, feeling ko yung sabi ni Mimiya dati, na ang secret sa glow up ay Pera. Totoo rin. Oo, kasi parang kailangan mo na pambayad sa gym. Kailangan mo ng... Kasi yung condo nyo walang gym. Totoo, meron. Meron, pero may parang bayad. dalawang makina lang. May pila. May pila, parang pila sa sa morning sun. Ay, tama naman. Tama Pero I naman. think diet talaga. Healthy Pagkain, diet. no? Pagkain. Intermittent fasting, nag-work talaga siya. Dati sa akin nag-work yun, yung IF. Kaso ngayon hindi, no? Hindi mo na nafe-feel yung kasi ganun ka na kumain. Alin? Yun ay Yung normal intermittent, hours. yun ay normal mo eh. Pero pag galing ka sa hindi intermittent fasting, yung katawan mo parang, huy, Oo, parang Hindi siya nabibigla. nag-breakfast. Parang nabibigla. Oo, nabibigla oo, siya. oo. Okay, unang tanong. Galing kay Shari Beth. Paano? Si Shari. Si Shari, malaki na yan. Titang-tita yan. Ba't na spaghetti nila? Paano iiwasan ang walang kwentang nakakasalubong? Mga promodizer. Nabibenta ng condo. Mama. Hindi. Yung kunyari, feeling ko to sa workplace. Ah. Paano niya iiwasan ng walang kwentang nakakasalubong? Okay. Tansya ko workplace to or school. Pero feeling ko work to. Boy, yan. Hirap naman itong Meron akong pinapractice recently. Taray, Lalo na kapag talaga siya. lalo na kapag sa mall. Oh. Kasi mahilig akong tumingin sa mga tao pag naglalakad. Okay. So parang pinapractice ko na hindi ako titingin sa
Tao? Mga mata nila, ganyan, sa mukha. Dati tumitig ka sa mata nila? Oo, as in lahat na nakakasalubong ko. Bakit? As an observer. Oo. Tapos parang feeling ko ang... Invasive? Oo, ang invasive ng feeling. Ako naman, baka ibahin niya yung Mag-resign siya. Hindi. Ibahin niya yung daan. Yan ito yung daan papunta sa... Ikot siya. Siya lang hirapan. Oo. So, I think, Ma-hassle lang siya. mahasa lang siya. So, depende siguro kung gano'n nakaka-irita yung nakakasalubong niya. Tama. Mm. Pero lagi naman nag-work din yung bisibisihan. Oo, nasa phone. No, Tawag. Sa Oo. ka-text. Call waiting. Oo, galit, ganun, kunyari. Yung kay Ano call waiting mo? yung kay Sarah G. Yes! Alam ko na. Oo. Ano Tapos yun? biglang It takes- nag-ring It yung takes a Sa man man and a woman. woman. Oo. Call waiting. Kakami Sarah G. Okay. Yes! Sarah G, we miss you. Galing, alam mo nanonood. Nanonood siya. Hi, Sarah. Tag her. It's Okay. us. Kay Mami Divine. That's si Biglang Mami may Divine. shoutout. Okay, galing kay Marek. Okay lang ba mag-reply ng noted kahit wala namang talagang na-note? Nakakapikon. Kahit walang na-note. Kahit hindi ka note-note Pero siguro. may ganun kasi, di ba, minsan may email na parang ang daming sinabi pero parang wala namang sinabi. Oo. So, feeling ko, ano dapat ang mga reply? Okay lang ba mag-reply ng noted? Feeling ko kasi noted parang siya eh. Generic. Or para matapos na yun. Okay, parang ganun siya. Oo Okay. na, sige, ganyan. Yes. Mm. Okay na rin. Pwede rin noted with thanks. Baka yun yung mas may nakuha ka. Oo, noted with thanks. Pero pag None from my end. let's circle back. At ang favorite natin, align. Align direct. Align. Ganda nun. Yung gusto sabihin yes, Noted, no? no? Yung gusto sabihin yes, align. Aligned. Ganda. Ganon. Nakaka-offer. Nakaka-offer yun. Align. Align. Pero tama, no? Yung noted kasi parang cold. Pero noted with thanks. Yes. Parang It's wow. very Pwede grateful. Oo. So, masagot pa kayo ng email? Like ng, hindi na. O, masagot Minsan, naman. pag kailangan talaga. Pag mga 3 times. Nagamit nyo na, noted. As per my last email, pag gano'n Hindi na ko parang, nagamit yung noted. hindi rin. Yung as per my Usually, last mas email, yun ang ibig sabihin. Sinabi ko na kasi. Oh. Next. Oh, ito sobrang funny nito. Pero na agad reaction. Sorry. Galing kay William, lahat ng closest friends mo may kanya-kanya ng pamilya, anak, long-time partner, pero ikaw at the age of 34, walang gustong sumeryoso sa'yo. Anong question? Ano question niya? Yun, paano ba to? Yun ang kanyang walang kwentang problem. Pero more and more, ang generation na to, Yes. hindi pressured by Oo. timelines. Totoo. Pero millennial no? 34. Oo, 34. Pero sabi niya, wala raw gustong sumeryoso sa kanya. Yes, at yun ang 34. problem niya. Oo. Pero, pag ganun, so I think may mga jowa-jowa May siya. ginawa na siya. Oo. Oo. Hindi lang siya sineryoso. Totoo. Minsan, huwag masyadong madaming hinihiling. Jowa na nga, gusto pa seryosohin. Or, Sobra ha! Huwag Oo. ganun. Pag isang hiling nabigay, ginawa. kapag hihiling, siguro kumpletuhin. Oo. Yung jowa na seryosohin po Sohin ako. ako. Mali niya. Mali Mali niya. niya. Oo. Pero feeling ko baka ano rin yan. Baka siya rin may problema. Kaya di siya seryoso. Sorry. May kasama. Banana friends. Muntik na. Ang hirap. My God, teka lang. Baka kasi sinisisi niya lang dun sa mga nagiging jowa niya pero kailangan Siya ng yung may introspection problema. din Oo, minsan. Well, I agree. Kasi paano kung sunod-sunod na gano'n? So, ibig Yeah. sabihin may pattern. Yeah. Yes. Yes, to some extent, I agree. Oo. Lunok mo na. Shoot ako. So, paano malalaman kapag pang-seryosohan ang isang tao? May ganun ba? Na parang, ito hindi to serious, ito serious to. Ang tagal ko na kasing wala sa dating scene. Nasa mga Yes, 16 JB. years na. So, wala na akong alam at all. Oo. Pag seryosohan, parang parang hindi naman yun nalalaman
on face value, I think. Oh. Through time. Through time. Tapos minsan kasi akala mo seryosohan, tapos biglang after, hindi pala seryosohan. So, I think only time will tell. Totoo. Time is the ultimate truth teller. Yes. Yes. Ito, isa pa tong sobrang common na question na problema ng mga young millennials. Tanong ni Lenny. Not you, Lenny. A different Lenny. Gen Or Z not yang si si Ma'am Lenny. Lenny. Or si Ma'am Lenny. Oy, nagka-time pa siya talaga. Ma'am Lenny, May iba pa pala siyang problema. Lenny with an E ito. Paano lumandi? Si Tinek. Yes, JP. Uy, totoo ang hirap. Nagkaroon ako ng paano ba to parang get together late last year. Tapos madaming mga single na, young millennials. Lahat sila, paano ba? Kung ayaw mo mag-app daw, paano ka na lalandi? Like, how do you do that? Same problem. Uy. Kasi ayoko na talaga mag-up. Kasi ang tagal mo na nag-up, di ba? Oo. Parang Konti na lang siya na yung logo ng Bumble. Ganun. Parang ang hirap talaga lumandi kapag... Kasi ngayon, hindi ko alam kasi... Talaga may sagot siya. Hindi ko talaga alam kung paano. Kasi parang ako... So ayoko na nga mag-dating app. Tapos gusto ko ng organic encounter. Ay. Pero, pag 9 p.m., umuwi na ako. Uy, di makakahanap ka ng Saan? Maaga gumising. Hmm. Mga CEO mindset. 5 a.m. Totoo. Di ba? Parang may nakita akong meme nun, parang, kunwari sa inuman, ganyan. Parang hindi na talaga tumatagal ng 11. 12. Parang yung 10, parang, uwi na ako, ganyan. So, parang may nakita akong meme, parang, gusto niyan siya ng organic encounter, pero uwi yan siya agad. Parang ang feeling ko, ang paano? swerte natin na nung lumalaki tayo, nung tumatanda tayo, parang wala pang ganon, yung mga dating apps. Meaning, there was no other way but an organic encounter Yeah. or like friend-friend. Ngayon, parang feel ko, even though may apps, parang mas mahirap. Tansya ko. Dahil nga ang mundo ay isang Quiapo. Carmi Martin. Oo. Okay. Nako, ito, isa pa. Madami din nagtanong nito. Anonymous asks, paano ba matulog ng maaga at hindi antukin kung kailan malapit na ang oras ng work? Call Paano ba center, matulog ng mas maaga? Tapos, dahil late siya natutulog, kung kailan oras na ng work, inaantok na siya. Early sleepers ba kayo? Feeling ko Hindi. hindi. Ako. Ano Parang oras, na-train direct? ko na yung sarili ko. 1 a.m., no? Parang 10 p.m. bedtime. Ikaw, direct. Hindi, mga 12 or 1. Pero nagigising ako na maaga. Kahit anong oras yung tulog ko. Gising ako ng 6 or 7. Wow. Tapos binabawi ko siya. Gising ako ng 7, so wala akong meetings ng siguro 8 to 2 p.m. Kasi matutulog ulit ako. Pero feeling ko, huwag siya mag-cellphone. Yes. Totoo. Cellphone. Ilayo niya. Totoo. Sinasabi ko yun as an pero hindi ko yung ginagawa. Parang sarili. Pero totoo yung cellphone. Parang ang ginagawa ko noon, kunwari, 10 o'clock, matutulog, akit na ako sa kwarto. Siguro parang bigyan ko lang yung sarili ng mga 10 minutes na cellphone, ganyan. Kasi ilalayo ko na siya. Yeah. Nasa baba yung cellphone mo? Hindi. Parang malayo lang. Yung parang kailangan mong bumangon. Oh, ganyan. yes. Totoo. Oo. Ginawa ko din yan recently. Yun. Kasi, wala. Ang bilis ng 1 hour kapag Oo. nagsuscroll-scroll ka. Tapos, ang isa ding importante na feeling ko makakatulong, iba yung nagagawa ng routine. Like, hindi siya pwedeng 8 p.m. ka lights out ngayon, pero bukas 11, tapos 9. Parang even yung body mo nagugulo. So, parang if medyo mas consistent, like between 9 to 10 or between 10 to 11, dapat closed lights na eventually ma-form yung habit. Tanong ni Abigail, connected, paano ba gumising ng maaga? Alarm clock? Paano gumising? Body clock mo yun, direct, yung kahit late. So, nakakailang hours ka a day lang natulog? Minsan 4. Kaya mo, ang tibay mo. Hindi ko alam. Parang naging gano'n na yung ko.
Wala, hindi. Ako kailangan ko ng 7 to 8 to function. Dapat nga baguhin. Hirap. Oo. Baka babay na. Ikaw, Direk, yung 10, anong oras ng gising? Ang gising ko ay 6. Ah, So parang as much as possible, parang kung kulang sa tulog, parang 6 hours lang. Pero itatry ko talaga maka 7 to 8. maano kayo? Snooze. Minsan. Oo, pero pag nag-alarm ako, 5. Ako din. din! Madami akong alarm. So, kunyari, 6:30 yung max na max. May 6:05, 6:10. Yes. Ay, 6:05, ganun din. Saka 6:08. oo. Alam mo, sabi nila sobrang sama daw nun. Like, akala daw natin we're getting more rest, pero hindi. Pero ako, yun yung nag-work sa akin. Ay, Sila hindi ako nakikialam. natutulog. Hindi ako natutulog. Ah. Ano ko lang, bangon yun. Parang pag nag-alarm na, gising na ako, hindi lang ako babangon. Okay. Gising na yung diwa, pero Cellphone ka. May stages. oo. Parang ano lang. Yes. Ay, may term dyan. Herkle-durkle. Oh! Yung you're lounging in bed na parang not doing anything. Shit. Natutunan ko sa ate ko. Ano kasi, ulitin mo. Herkle. Durkle. Circle. Ito, hindi talaga to walang kwentang problem, pero I get the problem. Tanong ni Jelay, how do you draw the line between free and paid service sa mga kaibigan? Free eye. Sa mga kaibigan. Yes. Mga kaibigan. I think this usually happens to our doctor friends, Oh. lawyer friends, creative friends. Di ba yung parang, Oo. anuin mo naman to, ganyan. Feeling ko dapat nasa tao yun na lumalapit. Parang kailangan meron siyang initiative na parang meron siyang willingness na magbayad dun sa service. Tapos yung tao na lang yung magsasabi na, okay na yan. Hindi yung parang sa start pa lang, libre na dyan. Oo. Depende sa tao. Oh. Tsaka depende sa kung ano yung hinihingi. Pag sobrang liit lang na bagay, parang kaya na siyang ibigay. Pero depende rin sa pangangailangan mo. Minsan, Depende rin sa closeness. depende sa closeness. Totoo. Nakakuha kayo ng ganito, lalo na nung starting out years. Yung parang, gawin mo naman to, ganyan. Wala naman. Parang madami. Kung friends. Feeling ko siguro isang example yung parang magpapabasa ng script, papakomment. Parang I think, Okay na carry yun. na yun. Parang Hindi di na na yun yun, paid. oo. Pero pag kunwari, kukunin ka ng staff, parang yun yung, Oo. Unless sobrang ending-ending. oo, kunwari friendship card talaga. ganun Oo. yan. Pero parang kailangan siyang sabihin ng maayos. Yeah. Hindi yung parang inassume na lang na since magkaibigan kayo or best friends. Agree. Siguro rin for example, kung nalilito siya kung sisingilin niya or hindi. Parang tingin ko hindi naman kasi lahat ng bayad ay monetary. So pwede kasing ang kabayaran ay makakakuha ka ng more contacts from them or company siya na or siguro isang tao siya na malaki yung contacts na kapag nagbigay ka sa kanya ng service, mas lalawak yung lalawak yung Network. connection, yung network. May social currency oo, na kapalit. tama. Siguro dun sa amin, nung nag-start kami, parang ganun yung parang, uy, baka pwede ka namang pumunta dito ng, hindi, labas siya talaga sa pagiging PA or script con or AD. Pero gagawin mo siya, hindi mo naiisipin kung may bayad to or hindi. Kasi sa sarili mo, alam mo, lalawak yung mundo mo doon, lalawak yung Kakayanan. kakayahan mo Yes. doon, 'di ba? So, yun yung kabayaran na hindi pwedeng i-equate with Money. money. Pwede i-quantify with money. Totoo. I agree. Madami din akong pre-no-bono when I was starting. Pero feeling mo parang mas madami kang na-gain kasi nga yung experience Yes. working dun sa kung saan mo man gusto mag-work. Parang, Diba? Totoo. Mm-mm. I think yun yung kulang ngayon sa mga kabataan. Wow. Agree. Parang kailangan equated with money lagi. May parang madalas question yung, may bayad ba to? Magkano? Parang okay lang din naman yun. Pero Yeah. minsan kasi kailangan natin isipin na parang, lalo na kapag nag-start ka pa lang sa kahit anong industry, parang paano ka, bilang bagong salta ka, parang paano ka makakapag-build ng connections, ng network, portfolio. Or siguro dun sa aside from that, yung iniisip mo talaga
yung end goal. Mm. Hindi siya per Yeah. Yeah. per hiling. Mm-mm. Parang may gusto kong maging director, papapuntahin ako sa dubbing, kahit di ko naman siya work. Gagawin ko yon kasi alam ko in the future, Magagamit Magagamit mo magagamit siya. ko yung Yes. pagbantay sa dubbing. Ang gandang mindset nun. Next question. Galing kay Beverly. Anong gagawin ko kapag hindi ko na alam ang gagawin? I guess feeling stuck. Beverly? Si Beverly, a philosopher. Anong gagawin ko kung di ko na alam ang gagawin? Yes. Ang basa ko sa question niya is more of like those moments na we feel stuck. Mm. Parang hindi mo naman. Wow, may sagot siya. I-meet ang friends. Ako, friends will always save the day. Minsan kahit hindi naman magmi-meet kayo nang wala naman talagang agenda. I think yung energy ng good people, parang dadating siya sa'yo. Oo nga. Kaya last na natin tong meet. Totoo. Nice meeting you. Pero I think yun, parang meron, tsaka yung mga kaibigan na yung close circle, meron at merong masasabi yan. Kung meron kang gustong negative, go. Positive, isang puro tawa lang, go. Pero lahat yun, parang sila yung bubuo nung magiging decision mo later. Tama. Ganda na. Minsan habang ang daming may nagbibigay ng opinion, nakakabuo ka talaga ng opinion mo. Napapuzzle mo na yun. Kailangan. Yes. Sa akin, may sinusunod ako dati na parang pag kunwari, yung mga ganyang moments na hindi ko lang gagawin or nade-depress ako, ganyan. Parang meron akong list before na parang ano yung mga pwede kong gawin para makamove forward. Parang yung first sa list ko ay tawagan si mama. Oh. Parang number 1 yun. Parang call your mother, ganyan. Tapos, yun, parang kumustahan. Tapos parang after nun, parang medyo nag-clear yung utak. So, Wait, paano mo nabuo yung list na yun, Direk? On your own lang yun? parang research din. Parang pinagbasa-basa, ganyan. Tapos parang yun yung pinaka, I think, common sa lahat ng mga... Call your mother. So parang meron kang list ng toolkit mo na parang pupuntahan mo Oo. kapag feeling mo gano'n. Go back. Parang ganun. Ganda. Ako feeling ko ang lagi kong ginagawa, lalo na dati pag feeling ko stuck ako, maghanap ako ng anything na curious ako. Kahit di related sa work ko, kahit hindi ko current hobby o interest. Anything lang na curious ako. Para lang may gumalaw or gumana. And then usually, nagbubunga naman yung momentum na yon. Totoo. Ito naman, tanong ni Aaron. Maganda to at valid. Paano mo malalaman kung tamad ka lang o kailangan mo talaga magpahinga? Si Tonet po yan, mga Paano malalaman kung tamad or... Kailangan mo mo lang talaga ng pahinga. Tamad lang ba siya o kailangan talaga niya magpahinga? Yun ang tanong niya. I think madaling malaman. Magkaiba talaga yung tamad. Tsaka Hindi, feeling ko kailangan ng baka pahinga. parang burnout yan. Di ba? Ganun ba? Oo. Kasi di ba parang kapag nababurnout ka, parang feeling mo, parang di mo alam kung Walang tamad ka fire lang ba. for dun Oo, sa parang may ganun. Baka ganun siya. Burnout. Bakit sinabi mo direct na magkaiba? Ano yung Parang tamad magkaiba lang? yung feeling. Well, pareho kasi ako. Tamad ako. Kailangan ng pahinga. Kailangan ng pahinga. Pero alam ko sa sarili ko na ditong na to, tinatamad ako. I think daw baka that takes self-awareness or parang Siguro. knowing yourself. Feeling ko Oo. pag bata ka nga parang, oh my, tamad Baka hindi lang mo ba alam, ako? no? Totoo. Tsaka, siguro pag bata ka, lagi mo sabihin burnout to. Common yan eh. Kahit di naman talaga burnout. Tamad ka eh. Malalaman mo. Totoo naman. Oo nga. Ibang level ng self-awareness yung kailangan para masabi mo sa sarili mo na tinatamad ka. Or minsan kasi, baka kailangan niya ng therapy or kung ano man. Tama. Ganong Syempre, level, naman ibang yun. level na Oo, yun. Ibang level yun. Oo. So how do you know pag tamad lang ako versus hindi, pagod ako, kailangan ko magpahinga? Feeling, siguro pag may trabaho talaga siyang ginagawa. Kasi kung pag tamad lang siya, pero wala naman siyang ginagawa, I mean, kapag kunwari napapagod siya, pero wala naman siyang ginagawa,
tamad yun. baka or baka Oo. depressed, ganyan. Mm-mm. Pero kung marami talaga siyang ginagawa, tapos parang sa moment na to, kailangan, parang nakaka-feel siya na ayaw niyang gumalaw. Baka pagod talaga yun at kailangan niya talaga magpahinga. Paano nyo nababalance yun? Hard work, sobrang mong hardworking direct. Pero you call yourself tamad also. Paano Oo, yun? may mga times na, mas maraming times na tamad ako. Yung Sa lagay na nalalaman yun, ko- sa dami na nagawa. Sa pagiging one of the top female directors Totoo. in 2025. Sorry. 2025, tamad pa yun sa lagay. And then, You feeling ko allow naging- yourself tamad times. feeling ko nga sobrang dami ng tamad times. Kaya, May moments ito net before na parang sisiraan na naman ako. Hindi. Bago. parang mag-message siya na parang gusto mo magsulat ganyan. Tapos biglang may papasok na work AWKP. Tapos parang yung reason niya parang tinatamad siya magsulat. Ganon, di ba? Tinatamad. Sinabi ko yun, tinatamad ako magsulat. I think tama. Tapos parang ibang bagay yung gagawin. Parang ganyan. Ang hirap naman kasi talaga magsulat. Oo. Oo. Pero yun nga, tingin ko hindi lang talaga ako focused or tinatamad lang talaga ako. Kasi meron din ako nabasa na supposedly writing should be easy. Kasi naalala mo nung mga dati natin, ang bilis lang natin nakakasulat. Totoo. Nung wala pa tayong masyadong ginagawa. Ang ginagawa lang namin magsulat. Magsulat lang ng pelikula. Kasi naalala ko yung dating Call Tadhana, ang bilis ko siya nasulat. So parang lagi kong ine-equate yung pagsusulat ko ng mabilis sa dating Call Tadhana kasi about heartbreak siya. Parang alam ko to, rom-com to, tapos na-prepare ko na yung sarili ko even before to write Tadhana. Pero actually, hindi. Kasi yun lang yung sinusulat ko. Yeah. Wala akong distractions. Yeah. Gusto ko lang talaga. Pero ngayon, ang dami nang kailangan gawin. Pero, yung pagsusulat, nandun tuloy sa gilid. Nasa-set aside. Set aside. Pero ganun talaga. Tama. At least may nagagawa. Tama. Kung naman masyado. Hirap. Sobrang underrated ng hirap ng pagsusulat talaga. Oo. Kailangan mo talaga siyang, mahirap talaga siya. Sobra. Totoo. Eto, si Aaron na naman. At ito na ang ating last Dami niyang problem. problema, Pero ang no? ganda ng tanong niya. Should I save money or deserve ko to? Maganda yung tanong, di ba? JP? As someone spending on herself Oo. right ikaw now, nga. should I save money or deserve Ako ko to? save money. Parang, saka ko lang nasabi na deserve ko to kapag nakapag-save ako ng money. Nice. Lagi kong chinichika kay JP na, kasi nung before, nung wala pa akong pera, sobrang, kuripot ko. Di talaga ako. Nakukwento ko nga dati nung may kotse ako, ang pinapagas ko, 200 pesos. Jeep, te! Or motor. Ganun lang ako magpagas. Parang basta kaya pa. Kahit 2 guhit lang. Kasi wala akong pera sa wallet. Di ako nagdadala. Kasi baka sa shooting, mga palibre, yung mga staff at crew, baka mamaya ko. Wala akong pera. Ganun. So, tapos di ako nanlilibre, ganyan. So, akala ko, kuripot ako. Pero later on, nung nagkaroon na ako ng pera, nagsuspend ako. So, na-realize ko, hindi pala ako kuripot before. Wala lang akong pera talagang panlibre. Kasi ngayon nagkapera na ako, nalilibre ako. So, nanilibre ako sa mga taong gusto nyo nilibre. Pero, before, sobrang anin ko sa saving. Yeah. As in, meron akong, hindi ako ma-excel. Pero nilalagay ko doon 20%. Di ba dati ang sabi 20%, parang pay yourself first, di ba, yung concept. Yes. So 20% savings. Dati, 50% savings sa akin. Tapos pinagkakasya ko talaga. Pinagkakasya ko yung natitira kahit sobrang konti niya, basta 50% sa savings. Kaya yun, wala akong panggas. Wala akong palibre. Pero later on, dahil nga may na-save ka na, pero yung later on, sobrang tagal, 40s na ako nung At least, na-reach. Yes, tama. Na-build na yung money habits mo by the time mo na... Oo. Tapos,
medyo weird din yung mga pinagkakagastusan ko na akala ko dati, hindi ko siya kayang pagkagastusan. Kasi kaya business class. Yung saya. Yung Yun business treat class mo yung for parang yourself. yung treat ko Yes. talaga for myself. Same tayo direct. Sobra Oo. akong kuripot sa maraming bagay. Yes. Pero pag yung mga ganyan Travel. Oo, yung mga travel. Yung business class yung akala ko dati, sobrang hindi ko siya kayang, parang inaano ko yung mga dati, magbabayad ka ng ganyan, tapos 9 hours lang na ano. Nung isang beses na libre ako sa business, sabi ko, I will never go back. Pero syempre, hindi pa rin naman. Pero yun yung mga weird na ano ko. Oo. Pero yun, may kanya-kanya tayong trip sa Tama. life. Totoo. Yes, JP? Hindi, pero agree din. Pero feeling ko, dapat balance din siya. Na kailangan nag-save ka ng money, pero binibigyan mo rin yung sarili mo ng something that you deserve. Pero kailangan, at the end of the day, kailangan nakapag-save ka talaga. Meron kang savings, meron kang emergency fund, ganyan. Especially kung insurance. Especially kung meron siyang ganong klaseng privilege na para meron siyang stable work, meron siyang maayos na income. Kasi hindi man lahat may kaya na makapag-savings talaga. Pero kung meron siyang ganong klaseng capabilities na kaya niya makapag-save, mag-save siya ng money. Kasi, Agree. mahirap ng life. Especially in terms of, in cases of emergency. Sabi nga parang, di ba, we're just, Filipinos are one ICU bill away from Totoo. being bankrupt. Isang Oo. ano lang yun. Oo. Wala. Pero kailangan, from time to time, tinitreat mo yung sarili mo na parang, From time to time lang mamaya oo. every Tsaka kung may credit card, hindi mo pera yun. Oo. Kasi I think may mga tao talaga na parang, palakyan sila ng credit limit. Ganyan, 500k yung limit ko. Hindi mo pera yan, be. Utang yan. Totoo. Oo. So parang, kailangan, bago ka magsabi ng healing your inner child, kailangan i-heal mo muna yung yung present at yung Totoo yun. future. Totoo yun. Yun. Hirap. Deserve ko to. Kailan mo ba nasabi pag deserve mo na to? Like kayo, ano yung compass? Aside from having saved enough money dun sa gusto mong kunin, kailan yung talagang, deserve talaga to? Ano yung personal? Go, JP. Parang lagi mong deserve eh. Ang t-shirt. Ang cap. Ay, hindi. Kaya Siguro pa kapag tayo. kunwari katapos lang ng isang project. Parang kunwari pelikula na parang nag-work ka doon for 6 months, ganyan. So parang Tagal sabihin natin, kunwari lang. Nega agad eh. Parang katapos ng film project. Yeah. Tapos parang mag-book ako ng travel. Tapos parang for me yun, parang deserve ko yun. Kasi naging mabuting tao naman Parang ako tied to a goal. for the past 6 months, ganyan. Tied to a goal. Parang Oo. na-check mo yun. Deserve ko to. Ikaw, meron ka Ako? personal. Kapag pagkain, deserve ko yan lagi. Mahilig ako mag-spend talaga sa pagkain. Nakuha ko yan kay Dan actually. Dati hindi ako kumakain sa mga mamahaling buffet, laging lang. Pauchin. Hindi ko ako parang basta, Hindi ka nakakain sa pauchin? Hindi, yun dati. Wait lang. Yaki Mix nga, Pero yung food, hindi ko siya, luho siya for me. Yeah. Tapos, parang na-realize ko, yun yung, ang saya kumain eh. Sobrang sarap Totoo. kumain. Parang, Nakaka-happy. kaya nahilig ako sa mga tasting menu. Kahit naman di tasting menu, kahit mga restaurant. So anyway, yung deserve ko to, hindi ko siya masyadong iniisip kung deserve ko to. Siguro ang iniisip ko ay ano yung balik nito sa akin. So yung sa pagkain, anong balik nun sa'yo? Napopost ko siya. Alam mo, pag kumakain ako ng masarap, sobrang happy ko. Yes. Totoo. Super happy ko talaga pag masarap yung pagkain. Ako rin. Tapos may kasama kang chika rin. Yes. Parang, tapos yung experience na, kunyari, mahal yung pagkain, tapos hindi siya masarap, parang okay lang din. Parang gusto ko siyang i-experience. Oo, Yung sinasabi kong, kung ano yung balik niya sa akin, pag mayroon akong malaking gagastusin, iniisip ko siya kung okay ba siya as an investment. Gets. Yun. Yeah. Yung investment yung tingin ko sa kanya. Ma-ROI mo ba? Ma-ROI ko yung ba siya? spinend mo? Yes. Tama naman. So, Oo. I think ganun.
I think turo yan ng nanay ko, laging dapat iniisip yung Anong palit? anong palit nito. Kung wala naman masyado, like, ano ba? Hindi ko alam. Kunyari kotse. Di ba kotse na brand new, once na ilabas mo siya sa kasa, bumababa na agad yung value. Value. So, hindi siya masyadong magandang investment. As opposed to, wow, Saan? secret. Mga bagay na araw-araw mo gagamitin for the next 5 years. Yes. Totoo. Totoo. Sulit yun. Totoo, Gets, totoo. gets. Tama naman. Like, kunyari, cellphone. Bagong cellphone, gumagana pa naman yung cellphone mo. Oo. Hindi siya magandang investment. Mm-mm. For Parang me. every year, For me lang. kung gaano kadalas ka magpalit ng jowa, ganun ka rin kadalas magpalit ng phone. Taray, ligawin. Gawin, ha? As ang aso. Uy, maraming salamat sa pagsagot sa lahat ng walang kwentang Ang ganda ng problems. questions. Ang Ay, ang ganda. saya. Super, ang ganda daw ng questions Totoo. ninyo. Sana okay lang si Aaron. Nakadalawa siya eh. Dalawa siya eh. I think tamad siya dati. Aaron, tamad ka. Sinasagot. At hindi niya deserve. At hindi niya deserve. Oo. I'm so sorry. Mag-ipon ka. Oh, just to end, ito ay tinatanong ko sa lahat ng aking guests. Dahil nga, paano ba to? Ano yung paano ba to question nyo ngayon at this point in your life? Whether malalim, mababaw, walang kwenta. Paano ba ito? Hindi ko alam. Ikaw ba? Ako siguro kasi mag-40 na ako. Oh my gosh, kailan direct? Next year. Yung sa'yo. This year ko yun. Mag-39 lang this year. So Oo. parang less than 2 years. So parang, shit, paano ba to? You love your 40s though, Sana. honestly. Like, kung gaano kalaki yung ikinasarap at parang ikina-secure sa sarili ng 30s 30s. compared to 20s, mas lalo pa yung 40s compared to... Kaya ako nagpapapayat kasi yung goal ko, Angel Aquino. I love it! Forever! Tsaka Bianca Gonzalez. Ayan. Yung parang page ng ano yun? Saan kayo na-feature noon? Allure! Allure! Magazine. Pinost yun sa 90s kabaklan. Check ko yun. Ang saya. Oo, yun yung goal ko. Parang kailangan at 40, Bianca Gonzalez. Ay, grabe naman. Isang Ano, karangalan. gano'ng kalaki ba yung waist mo ngayon? Hindi ko alam. Yun yung goal ko. 22? Hindi ito 22 at all. 20. Yung ano mo, sa Ano? bewang. Kita na lang. Valid! Paano ba to? Yes. 40s. Actually, Oo. last week, ang guest ko naman si Khalil. He's turning 30 naman. So, yun Khalil din ang Ramos. yes. Yun din ang niya, oh my gosh, paano na to? 30s na. Oo. Sabi ko, you're gonna love it. Grabe, mag-30 na si Diba? Khalil. Grabe na. Ilang taon lang siya nung sa She's Dating the Gangster. Bagets na bagets. Oo. Teens. Teen siya nun. Grabe. Ikaw, Direk. Oh my God, wala ko paano ba to? Paano ba? Kasi entering 50s ka na, di ba? Paano ba? Ang top of mind ko ay paano ba ma-push yung sariling mag-workout na tuloy-tuloy. Yes, JP. Kasi ang dami ko ng buti na lang di ako bumili ng paddle ng pickleball. Sabi na nga ba eh. Fun lang yun sa akin. Nag-try ka? Nag-try ako ng Yes. matagal. Yes. Tapos hindi ako bumibili ng paddle kasi nangyari na yun sa akin eh. Yeah. Sa badminton. After one day, sobrang nagustuhan ko. Kasi nagpa-badminton naman ako before. Pero sobrang nagustuhan ko. Hala, bili ako ng badminton shoes. May racket ako. Kinumpleto mo. Tapos di ko na siya ulit nagamit nung umulan. Ay, umulan. Tinamad. Nag-muay thai pa ako. Ang dami kong tinatry talaga na Pero, wala eh. Sarap kumain eh. Totoo. Paano ba, JP? Pero may sagot ako dyan, Direk. Isang taong hindi akaala ng maraming tao na mahilig kumain, Kim Chu. Sobra niyang hilig kumain. Kaya din siya hayop mag-workout. Kasi nga ayaw niya i-give up yung madami siyang kumain. At the only way talaga na parang maging part ng system yung workout, you have to schedule it talaga. Kasi I think it will come to a point na kunyari, schedule mo siya X days a week. Parang pag na-miss mo yon, parang hanapin ng katawan. Schedule mo sa Consistency. calendar, Direk. Kailangan. Naku, kahit na-schedule ko. Kasi yung pickleball ko nga, Tuesdays and Fridays. Ay, wali. Wali. Oh. Feeling ko, Walang- hindi ka pa nakakahanap ng workout na gusto mo. Siguro. Oo. Kasi if sobra mong enjoy, Oo, na-enjoy ko naman yung pickleball, pero yun nga.
Wala ni. Valid question. Basta ang alam ko yung workout sa gym, hindi talaga siya for me. Hindi siya, Kaya nagustuhan ko siguro yung paddle, yung pickleball kasi may competition. Yeah. As a competitive. Yes, as a competitive. Mag-dragon boat ka kaya. Competition yan. Ayoko ng mga, your only opponent is yourself. Yung workout ka na para sa sarili, no. Di ba po? Kailangan ng ibang motive. Ganun pala. Oo. Okay, kailangan. Yun. Kaya badminton din before. See, dami pa rin nating tanong. Kaya nga, hanggang ngayon may paano ba ito pa rin? Totoo, Totoo. May tanong. Yes. Grabe. Dati nagbo-book signing lang si Bianca. Ay, no. Longest running. Grabe naman, hindi naman. Hindi ba? Hindi naman. Mo Twister ang longest running. Alam mo ba yung podcast niya? Nasa 15 years na. 15. Crazy, yes. Good times with Mo. Oh, 15 good times years. with God, oo nga. Nauna siya sa lahat. Pero yeah. Thanks so much, Direk. Thank you. Thanks. Maraming salamat. Hey. Paano Ba To? The podcast is created and hosted by me, Bianca Gonzalez, with podcast producer Anika Neri and edited by Paolo Khalili. We would love for you to be part of our community of supers. If you are on Spotify, please click the follow button. Or if you're watching on YouTube, please do subscribe to this channel. We also have our socials. On Instagram, we are at Paano Ba To? On TikTok at Ask Paano Ba To? And our private Facebook group, the Paano Ba To Super Group. Till our next episode, stay super, supers!